So, in today's episode, A Reader's Advantage, lamang ang may alam. Welcome to our The Mind Speaks podcast, our episode for today, the first episode, A Reader's Advantage. Before anything else, let's learn from yesterday or let's learn from the past. What are the things that we used to do before the information age na nag-hit ngayon and from the e-books and other online resources na material na ating mababasa ngayon aside from reading physical books today. From the past, alam natin na sa eskwelahan or sa mga public libraries, madalas tayong mag-research, pumunta using actual books wherein we can flip those pages from front and back, cover to cover, page to page, unlike today. In the information age, at the tip of your finger, whatever research, whatever topic you want to learn on a specific subject, you will automatically get that information right up front with an ease of availability. But today in our podcast episode for today, we'll talk about what we can learn and how can we develop ourselves to personal development of having a habit of reading daily. Siyempre, mas okay kung physical books pa rin kasi wala pa rin tatalo sa mga ganong idea. Kumbaga, old school. Wala namang masama sa software or e-books. Yun nga lang, may disadvantages. Kagaya ng paglalobat, yung gadget mo, either laptop, tablet, or cellphone. Unlike from books, yun nga lang, may disadvantage din. Either mabaha, masunog, pero wag naman sana. Either way, from both parties, there are advantage and disadvantage. Moving on, all great leaders are readers. From history, if we look back in history, kung mahilig ka sa history, alam ko, majority sa mga tao, nabuburyo pagdating sa history. It's all about dates, people, events na kailangan i-memorize lalo na sa school. But in today's society, in our community, if you want to be great at something, you must start at something. And that is reading. Even our national heroes like Jose Rizal, mahilig din magbasa yon. Nakapag-publish pa nga siya ng mga libro, di ba? Na pinag-aaralan sa mga secular education today. El filibusterismo and etc. Even in successful businessmen today. Bill Gates, Warren Buffett, sino pa ba? Marami. Si Simon Sinek, even Joseph Murphy. So a lot of leaders are readers. If you want to be a leader, you have to be a reader. Not necessarily a leader with a position in the society, but in your own self, to your family.
to your colleagues, even to your community. We can start from ourselves, regardless what age. Reading is available to us nowadays. Gone are the days na mahirap maghalongkat ng mga topics na tanging iilan lang ang merong access. Pero ngayon, online material, pwede mo na makita. Download mo lang through PDF form. Meron na. Readers are leaders and leaders are readers. Just like what we have said earlier. In this podcast episode, I want you to learn something about reading. It's just not about the nagbasa ka lang, yun lang, pero hindi mo naman naunawaan. Marami kasi ang nagbabasa pero hindi nauunawaan yung kanilang binabasa. So that's a different thing. When you read, you must learn to what? Comprehend. Understand what you are reading. Hindi naman kailangan na paragraph to paragraph. At least the whole thought or the idea, you understand something. That golden nugget of information that could help you understand things. Because reading can seriously damage your ignorance. See, in our podcast, iba kasi ang style ng ating pagbibigay ng information. Yung iba, di ba, merong guest. But hopefully, in the future, magkaroon din tayo ng guest dito sa ating podcast. But right now, kung ano lang yung magbigay natin and may opportunity tayo ngayon na mabigyan tayo ng ganitong pagkakataon para maibahagi natin sa iba yung ganitong estilo ng pagpa-podcast na merong presentation. Aside from the fact na pwede rin yung face-to-face, merong guest, or ako lang sa camera, pwede rin yun. But in podcasting, it's your choice. It's your style. What suits you. Reading can seriously damage your ignorance. Lalo na sa panahon ngayon. Plus, para sa'yo kung mahilig ka magbasa. Okay, let's break this down. Pag nagbasa ka, marami kasing topics sa bawat aspeto ng buhay. May love story, all about relationship, boyfriend, girlfriend, mag-asawa, even sensual stories. Marami. About health, spiritual, physical, financial. Kahit sa pagkain, meron din. All the topics you can think of, merong naisulat na libro para dyan. That's why if you want to learn something, you have to read. You have to read. Not just reading again, but with comprehension. A book can share useful knowledge that lasts. Totoo po yun. Ang isang libro, kung ano man topic yun, ay pwedeng magbigay ng kaalaman na nagtatagal. Pero yung iba, eventually meron silang ginagawang updated edition na kung saan yung author hindi niya totally nire-revise yung kanyang na-publish na libro bagkus meron siyang dinadagdag na bagong impormasyon na nagmula din dun sa unang impormasyon na kanyang nakalap. Wala namang problema sa ganun. Dahil lahat nga tayo, pag nagbabasa, natututo tayo. A book can transform your life. Depende yan sa topic nga po eh. Di ba? Kung puro love stories ka lang. Meron kasing fiction and non-fiction pagdating sa mga libro.
So, yung tinutukoy po natin, pwede ka rin ma-transform ng fiction, yun nga lang, patuloy ka lang magkakaroon ng idea o pantasya sa iyong kaisipan. Unlike non-fiction books, history books, um, personal development, yan. Those books can definitely affect your life in a positive way. So you can transform and share to others what you have learned from that book. And of course, if unused, a book can collect dust. Totoo naman yun eh. Di ba? Kung hindi natin nagagamit ang ating libro, mga alikabok lang yung makikinabang nito. And that is why, sa mga libraries nga dati naalala ko, ah, mas matutuwa pa yung librarian nun. Sabi niya kung yung bookshelf daw dun ay gulo-gulo, it means yung section na yun talagang gamit. Unlike sa isang bookshelf na puro alikabok lang ang nakikinabang. A book can take you to places where you've never been. Yan po sinasabi natin. A book can take you to places where you've never been. O for example, hindi ka pa gusto mong makita ang literal gusto mong makapunta sa Paris. So you have to go to a library or bookshop. But sa panahon ngayon, di ba? Cellphone na lang. Also, it can take you to place na dahil dun sa nabasa mo, na-develop yung sarili mo, na-transform ka. You go to a extra mile to your life. Nagkaroon ka ng ideas. And those ideas, not just tinambak mo lang sa isip mo, bagkus, you apply it to yourself because of what you've learned from that book. Marami ng ganyan. Marami ng patotoo about sa ganyan. All you have to do is search. Kaya importante po ang pagbabasa. There are thousands and thousands of books collected throughout history. Bago pa tayo pinanganak sa mundong ibabaw, marami ng libro ang nailathala, ang naisulat. Particular na dyan yung mga Roman Emperor. Mahilig silang mangolekta ng mga iba-ibang klase ng libro at ilagay nila sa kanilang library. O kung saan lahat ng topic ay meron sila. Anything na useful para sa kanila. Para gusto rin nila magamit para sa kanilang sarili at sa kanilang bansa, sa kanilang komunidad, na ano ba ang maaari naming maibahagi at matutunan sa ganitong kultura. Sa pamamagitan ng librong ito, maaari namin mabahagi ang mga kaalaman nito sa iba at maging access para sa mga gustong matuto. Alam niyo po ba, sa Vatican meron silang tinatawag na secret archive. But ewan ko lang kung nabago na yung term sa kanila ngayon kasi hindi na yata secret eh. Yung nakikita niyo po ngayon, that is Vatican's secret archive. Ang lawak niyan. Documents, libro, collected throughout history. Imagine the collection. Kung ano ka, kung hindi ka avid reader, maboboring ka lang sa ganyan. Diba? Let's talk about the benefits. Ano ba yung mga benepisyo na makukuha natin sa pagbabasa? Of course, madami. Napakadami. It widens your vocabulary. Kahit English o Tagalog, lalawak ang bokabularyo mo.
Sa ating salita na Tagalog, akala natin na mababaw pa lang ito. Meron pa ring mga malalalim na Tagalog na makakalawak sa ating bokabularyo ng ating salita. Gano'n din sa Ingles. Nadadagdagan tayo ng kaalaman sa isang salita. Ay, ganito palang gamit niya. Kasi 'di ba sa dictionary nga meron din mga nadadagdag na salita, eh. So sa pagbabasa, nagkakaroon tayo ng malawak na bokabularyo at benefit 'yun, knowledge para sa atin 'yun. Another thing is reading improves our comprehension. Yung ang ating, pag-a-analyze, ang ating understanding sa pagbabasa. Naalala ko nung nag-aaral pa ako, merong tinutukoy na ano, eh, merong tinatawag na, ah, anong tawag dito, short story, parang gano'n. Sa isang upuan lang daw, pero ang haba nun. Ang haba pala ng short story na yun. Nakalimutan ko yung Tagalog nun, eh. May Tagalog yun, eh. So reading improves our comprehension. Isa din itong, advocacy para sa mga may trabaho gaya ko. Kasi in our everyday life, sa araw-araw nating pagpasok sa trabaho, pag-uwi, pasok ulit, kinabukasan, uwi. Alam mo yun, yung ginagawa natin, eh. Depende kasi sa trabaho yan. May mga trabaho na talagang kinakailangan ng ah, mentally active, kagaya ng mga programmers. Kasi eventually may mga programming language na na-upgrade. So kailangan pag-aralan yun. Yung brain cells nila talagang active. So sa mga ibang trabaho na nakaupo lang, tapos that doesn't require active reading or active studying, reading can benefit you. Just a simple article or chapter ng libro, makakadagdag yon para magkaroon tayo ng comprehension. At the same time, it widens our vocabulary. Of course, when you read, it makes you think, lalo na sa isang topic na interesado ka. Lalo na kung mahilig ka sa mga history. Ayan, history. Kasi marami pa rin mga impormasyon na hindi natuturo sa atin sa eskwelahan. Kaya pag ang isang particular na isang author naglabas ng ganitong impormasyon na hindi natin natutunan sa school, mapapaisip ka, sasabi mo, aha, ayun pala. Na hindi lang nagwa-wide yung vocabulary mo, hindi lang nadadagdagan yung comprehension mo, napapaisip ka pa rin. Napapaisip ka din sa yung binabasa. Makes your brain cells in function. Kagaya ng nai-share ko kanina, mga trabaho na kinakailangan ng patuloy na pag-aaral, yung mga programmers. At alam ko meron pang iba, eh. Sa ngayon, yun lang yung naiisip ko na profession na kailangan ng pag-aaral kasi kailangan din i-update yung about programming language. Ang naabutan ko nun, C++, Java, mga ganun. Ayan, marami na yata ang mga programming language. Tsaka mas madali na rin yata mag-program kasi madami ng mga
codes na available. Google mo lang, 'di ba? Easy access na. Makes our life easy. Kaso nagiging tamad ang tao. Sobrang asa kay Google. Nakalimutan ng magmano-mano ng pagbabasa, pagsasaliksik. Sa sobrang instant, yan, halos kinakatamaran na ng lahat. When you read those information, you can share it with others. And those others na nabahagyan mo, kung interesado sila, ibabahagi din nila sa iba yung mga natutunan nila sa'yo. It's like a network, di ba? So, alam mo bang may librong makapangyarihan sa lahat? So, ano yun? Yes, ang Biblia. Whatever non-fiction books or personal development books ang meron ka, or kung sino pang author ang makilala mo, wala pa ring tatalo sa Holy Bible, ang Biblia. Wala ka mang library sa bahay, kapag meron ka nito, automatic meron ka ng 66 books in your hand. Kasi ang Biblia po ay composed of mga libro po kasi yan, kinompile na maging isang libro. Kaya Bible, yun po yung ibig sabihin nun. Compilation of books. Gaano kahalaga ang pagbabasa? Tignan natin sa Biblia. 1 Timothy chapter 4 verse 13. Sabi diyan, till I come, give attendance to reading, to exhortation, to doctrine. So ganun po kaimportante kahit Biblia mismo o sa Tagalog, hanggang ako'y pumarayan ay magsikap ka sa pagbasa, sa pangangaral, sa pagtuturo. Actually, hindi po ako gumagamit ng Tagalog scripture pero in this podcast, I'll make a exception para po sa ating mga kababayan na nahihirapan maunawaan ang English version ng King James. Kasi sa totoo lang, mahirap talagang unawain ng King James Version without the guidance of the Holy Spirit and reading comprehension. So sabi po dyan, magsikap ka sa pagbasa. Dahil eventually po, haluan na rin po natin ng kuting spiritual itong episode natin. Pag namatay tayo ngayon, saan ka pupunta? Pasintabi na lang po kung atheist ka. Kung hindi ka nagbasa ng salita niya. So, alam mo, meron lang na ano sa isip ko. Kasi kung ang tao hindi mahilig magbasa, ang Biblia, libro, kailangan ng pagbabasa. At scripture na nagsabi sa 1 Timothy 4:13. Kasalanan bang hindi magbasa? Kung sinasabi ng Biblia na magsikap ka sa pagbasa, ibig sabihin nun, magbasa ka. Magkaroon ka ng kusa o hanggat maaari magkaroon ka ng pagnanasa na mag-aral sa pagbabasa ng Biblia. Well, kung kasalanan ang hindi pagbabasa ayon sa Biblia, oo. Si Timothy na mismo ang nagsabi sa atin na give attendance to reading. Magsikap po tayo, mga kababayan, sa pagbasa ng Biblia. Although iba-iba ang nagsulat ng Biblia, hindi sila nagko-contradict sa isa't isa. From Old Testament to New Testament. There you have it, 66 books of the Bible. If you have Apocrypha na inalis nila, this book contains 14 or 15 books. So 66 books canon version plus 14 books of the Apocrypha,
you have 80 books. Ayan po yung section in between testaments. After ng Malakay, Apokripa na. Then, the New Testament. So, ayan po ang pinakamakapangyarihang libro sa lahat dito sa lupa. How about this? Anong ibig sabihin nito? Anong connection nito sa ating pinag-uusapan about reading? Basahin po natin. Ang taong nililimitahan ng kanyang sarili ay ang taong nakaharap sa salamin at ito ay ang sarili niya. Pag tumatanda po kasi ang tao, di ba? Pag tumatanda po ang tao, parang nagiging stagnant na lang tayo. Yung iba, ganun, na hanggang dito na lang, wala na akong mararating sa buhay. Gusto mong magbago pero hindi mo kaya. Kagaya niyan, kung gusto mong may gawin sa sarili mo, gagawa ka ng paraan. Kung gusto mong mabago ang sarili mo, gagawa ka ng paraan. It's not an excuse today. There are a lot of ways that you can manage your life. Again, reading can seriously damage your ignorance. Yun yung missing link mo sa buhay mo. Magbasa ka kung ano mang aspeto ng buhay o anong topic ang gusto mo. Para mabahagi mo sa iba, sa mga anak mo, sa asawa mo, sa jowa mo, sa mga katrabaho mo. Kasi maraming tao ang ignorante. I've learned that from experience. Ang opinyon ng iba ay hindi mahalaga sa taong may disiplina at may matatag na kaisipan. Question: paano tayo magkakaroon ng disiplina at paano rin tayo magkakaroon ng matatag na kaisipan? The sad thing today, mga kababayan, kung sino po yung mga malalapit sa atin, sila pa yung madalas magbigay sa atin ng pagdududa. Sila pa po yung nagbibigay sa atin ng, ay parang hindi mo yata kaya yan kasi ganito lang yung limitasyon mo. Ito lang yung alam mo. Ito lang yung napag-aralan mo. Wala ka pa sa hakbang. Meron na silang doubt na binibigay sa'yo. Pero, ang sabi ni Les Brown, someone's opinion of you doesn't have to become your reality. Ano pa ibig sabihin sa Tagalog? Kung ano man ang opinion ng iba sa'yo, hindi kinakailangan na yun ang maging realidad mo. You can control your reality through your mind. This world is unfair. This world has lots of flaws. Gaya mo, gaya ko, meron tayong flaws. Meron tayong error sa isa't isa. Pero wag mong hayaan na yung flaws or errors mo, yun yung magiging stumbling block mo para magpatuloy sa buhay. Umangat, magkaroon ng disiplina at matatag na kaisipan. Kung sino pa ang malapit sa'yo, sila ang nagbibigay ng pagdududa sa'yo. Yun na yung nagiging reality mo. And as sad to say, this is happening.
Kahit saan ka pa magpunta, ang hirap sa atin, gusto nating magkaroon ng aksyon sa buhay pero merong nagbigay ng maling opinyon o opinyon na hindi mo inaasahan. Yun na yung nagiging reality mo. Kasi hindi pa ganun katatag yung kaisipan mo at wala ka pang disiplina. Number one thing for you to have discipline and to have mental toughness, you have to read. And books na maaaring makapagbigay sa'yo ng disiplina. Madami sa internet, search mo lang yan. Sa YouTube, marami din. Kaya nga nang nasabi ko, madali na lang yung access in accessing information today. So, ibig sabihin, wala na tayong excuse. And biblically speaking, sinabi din po yan ng Biblia. Nakalimutan ko lang yung scripture niya. Na nakalimutan ko bigla. Na mental block tayo bigla. Nalalawak ang impormasyon. Magkakaroon tayo. Ayan, ginagawa natin ngayon. Si Daniel yun eh. Magkakaroon na tayo ng access sa mga information today. And that's biblical. So again, in our episode 1, titled A Reader's Advantage, lamang ang may alam. Lamang ang may alam. I hope meron kayong natutunan sa ating maiksing episode for today. And I hope na magkaroon kayo ng desire, kusa sa pagbabasa. Dahil sa pagbabasa, it can widen your vocabulary, increase your reading comprehension, it makes you think, and you can share the information with others. Because reading can seriously damage your ignorance. Even in religions today, the Bible says na we have to study the Word of God to show ourselves approve of Him. Ibig sabihin din po nun, it involves reading. Kaya marami po ang naliligaw because their members in their congregation doesn't read their own Bibles. Ang sabi din po ng Biblia, we have to read the Bible according from precept to precept. Ano ibig sabihin ng precept to precept? Verse by verse. Pero that's another topic to talk about. This is our podcast episode for today. A Reader's Advantage. Lamang ang may alam. Thanks for listening. Thanks for watching for our episode 1. Ingat po kayo. And we are now signing off.